Isang silid na baon sa dilim, ang hangin, mabigat sa mga salitang hindi nabigkas. Sa iyong harapan, nakatayo siya, ang taong bumitaw. Ang mga salita niya ay matatalas na piraso ng salamin. Tapos na tayo, simple, malamig, pinal. Inaasahan mo ang lungkot, ang pighati, marahil, kahit isang patak ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero wala. Ang sumunod ay isang bagay na bumasag sa lohika ng iyong mundo. Galit. Isang nag-aapoy na galit na nagmumula sa kanya. Ikaw ang iniwan, pero ikaw ang sinisisi. Ikaw ang nasaktan, pero sa iyo nagtatanong ka sa iyong sarili. Sa gitna ng pagkalito, paano nangyari ito? Siya ang nakipaghiwalay, pero bakit siya ang galit? Maligayang pagdating sa isang balintunang teatro. Isang dula ng psikolohikal na panlilinlang. Hindi ito pagkakataon. Ito ay psikolohiya. Isang madilim na mekanismo sa isipan ng tao. Ang unang susi, cognitive dissonance. Ang salungatan sa pagitan ng ginawa at ng isip niya. Siya ay mabuting tao. Ngunit ang ginawa niya, ang iwan ka, ay isang masakit na aksyon. Isang aksyon na hindi akma sa kanyang imahe. Ang isipan ay hindi kayang mabuhay sa ganitong salungatan. Kailangan nitong pumili ng isang katotohanan at ang pinakamadaling paraan ay ang baguhin ang kwento. Ang gawin kang kontrabida. Hindi ako masama sa pag-iwan sa kanya, bulong ng isipan niya. Iniwan ko siya dahil siya ang masama. Ang galit niya ay ang kanyang panangga, ang kanyang katibayan. Ito ang pader na itinatayo niya upang hindi makita ang sariling pagkakamali. Ikalawang susi, projeksyon ng kasalanan. Ang paglilipat ng sariling bigat sa balikat ng iba. Sa kaibuturan, alam niyang nakasakit siya. Ang konsensya ay isang multo na bumubulong sa dilim. Ngunit ang harapin ang multong ito ay napakasakit. Kaya't sa halip na yakapin ang sariling kasalanan, ibinabato niya ito sa iyo. Ang bawat sigaw niya ng ikaw ang may kasalanan ay isang desperadong pagsasalin ng sarili niyang bulong. Ako ang may kasalanan. Ang galit niya ay isang ingay. Isang pambubulabog na nilikha para hindi marinig ang katahimikan ng sariling pagkukulang. Ikatlong susi at marahil ang pinakamapanlinlang, pagkawala ng kontrol. Nang siya ang nagtapos ng relasyon, hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. Siya ang nagsulat ng huling kabanata. Siya ang nagpasya ng iyong kapalaran. Inaasahan niya ang iyong pagkasira, ang iyong pagmamakaawa. Ito ang magpapatunay sa kanyang halaga, sa kanyang kontrol. Pero paano kung hindi ka gumuho? Paano kung pagkatapos ng unang sakit ay nagsimula kang tumayo? Bawat ngiti mo sa piling ng mga kaibigan, bawat bagong libangan, bawat hakbang mo palayo sa alaala niya ay isang sampal sa kanyang ego. Hindi niya kinokontrol ang script. Hindi na niya kinokontrol ang iyong nararamdaman. Ang kapangyarihan ay nawala at ang galit ay ang huling pagtatangka na bawiin ang kontrol. Kung hindi ka niya kayang kontrolin sa pamamagitan ng pagmamahal, susubukan niyang kontrolin ka sa pamamagitan ng takot. Tingnan natin ang isang kwento. Tawagin natin silang si Anino at si Liwanag. Si Anino, sa isang iglap, ay nagpasyang hindi na niya kailangan ang liwanag. Binitawan niya si Liwanag sa ilalim ng puno, sa gitna ng malamig na gabi. Sa una,
Si liwanag ay halos hindi kumikilos. Ang kanyang ilaw ay halos mamatay. Ngunit lumipas ang mga araw. Si liwanag ay nagsimulang gumalaw. Itinuon niya ang kanyang enerhiya hindi sa pagluluksa, kundi sa pagpapalakas ng sariling apoy. Mula sa malayo, sa kadiliman ng gubat, si Anino ay nanonood. Nakikita niya ang paglakas ng ilaw ni liwanag. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang plano ay si liwanag ay mananatiling wasak. Isang patunay ng kapangyarihan ni Anino. Kaya't isang gabi, lumabas si Anino mula sa gubat. Hindi para makipag-ayos. Niloko mo ako, sigaw ni Anino kahit walang katotohanan. Hindi ka kailanman naging tapat. Ang bawat salita ay isang pagtatangka na patayin ang ilaw ni liwanag, na ibalik siya sa kadiliman kung saan siya madaling kontrolin. Nakikita mo na ba? Ang galit ni Anino ay hindi dahil sa anumang ginawa ni liwanag. Ito ay dahil sa ginawa ni liwanag para sa sarili niya, ang paghilom. At ngayon, bumalik tayo sa iyo, sa silid na iyon, sa harap ng taong minsan mong minahal, na ngayon ay isang bagyo ng galit. Huwag mong saluhin ang kanilang lason. Huwag mong inumin ang galit na hindi para sa iyo. Kapag isinisigaw nila ang iyong mga pagkakamali, alalahanin mo ang cognitive dissonance. Sila ay nakikipag-usap sa sarili nilang salamin. Kapag ibinabato nila ang sisi, alalahanin mo ang projeksyon. Ibinibigay nila sa iyo ang bigat na hindi nila kayang buhatin. At kapag ang kanilang galit ay sumisiklab sa tuwing nakikita kang sumasaya, alalahanin mo ang pagkawala ng kontrol. Sila ang manunulat na nawalan ng kontrol sa kanilang karakter. At iyon ay nakakabaliw para sa kanila. Ang katotohanan ay ito. Ang kanilang galit ay isang pag-amin. Isang desperadong sigaw sa gitna ng kanilang panloob na kaguluhan. Ito ay pag-amin ng kanilang pagkakasala. Pag-amin ng kanilang panghihinayang. Pag-amin ng kanilang takot na nagkamali sila ng desisyon. Hindi mo kailangang ayusin ang kanilang gulo. Hindi mo trabahong unawain ang kanilang kadiliman. At lalong hindi mo responsibilidad na maging biktima sa kanilang dula. Hayaan mo silang magalit. Hayaan mong ang kanilang galit ay maging ingay na dahan-dahang nawawala sa kalayuan.